pupunta aking mahal? Oh, Maria, diyan ka na pala. May babalik sa Birbanya o pangalan ka may kausapin. Kung mag-alala ka tungkulan ng palasyo ang pasalubong ko sa'yo. Bakit kaya ibig mo pang magulang may maabala? May karangalan man o wala, tayo ay hindi magbabago. Tunay nga aking hirog, ngunit hindi mawawala sa isip ko ang bayan kong nasa lungkot. Alam mo na nga matagal na nila akong hindi na nakikita. Siguro naman sila nag-iisip kung ako ba ay buhay pa. Sa kalaking kababaan ng hindi ka parangalan, ano pang sabihin ng ama mong galit sa atin? Kaya gili pumayag ka na ako'y lumisan, pangako ako'y babalik sa piling mo. Kung gayon ay meron akong isang hiling, ipangako mo sa akin na ito'y hindi mo lilimutin. Pagdating mo sa palasyo, iwasan makitungo sa mga babae, maging sa iyong ina, iwasan ang lumapit at huwag mo akong kakalimutan. Pangako mahal, ako'y babalik sa piling mo. Nagpaalam si Don Juan kay Maria Blanca na iiwan muna ang prinsesa sa isang nayon upang humarap na mag-isa kay Don Fernando. Anang prinsipe ay kailangan ihanda ang isang ingrandeng pasalubong sa prinsesa ng Reino de los Cristales. Tutol si Maria Blanca, subalit iginiit ni Don Juan na katungkulan niyang parangalan ang pagdating ng prinsesang iniibig. Mahigpit na nagbilin si Maria Blanca na huwag titingin at lalapit sa sinumang babae sa loob ng palasyo upang hindi makalimot si Don Juan. Nangako ang prinsipe na hinding-hindi siya makakalimot sa kanilang sumpaan. Pupunsong anak ng hari! Kaya, si Don Juan ay nagbabalik! Ang bunso nating anak! Tunay ka nga nakabalik. Aming kapatid na bunso, hindi nakabalik. Don Juan! Nagbalik sa kaharian ng Birbanya si Don Juan upang hingin ang bendisyon ng amang hari. Malugod na tinanggap ni Haring Fernando ang pagbabalik ng bunsong anak. Sa pagbabalik na iyon ni Don Juan, isang prinsesa ang naghihintay sa kanya. Mahal na hari, ako'y patawarin. Hiningi sa kamahalan 7 taong pagbabanal para maiwasang makasal sa taong hindi mahal. Ako ngayon ay nagtatapat. Ang puso ko ay nakapako sa anak niyong mahal na si Don Juan. Si Don Juan ay hindi iba. Ako'y niligtas sa balon at tinedor ng anak mo pong dalawa. Eleonora, walang tututol kung ano man ang gusto mo. Sino man sa dalawang piliin mo pakasalan, ika'y makakaasa na mahalin na namin bilang manugang. Pag-iisang dibdib ninyo ay gawin sa linggong ito. Yan ang pasya ko nang matapos na ang gulo. Samantalang naghintay ako sa pagdapatan ko ano ang tunay na ganap. Bagay na dapat kong liwanagin kung totoo. Anak ko man ay suwail, ang marapat ay takwil. Tunay nga po, haring mahal. Ngunit ako'y pairugan pagkatapos na po magkasal. Ipinagtapat ni Prinsesa Leonora sa hari na 7 taon siyang naghintay sa pagbabalik ni Don Juan. Sa isang iglap at nakalimot si Don Juan sa binitawang pangako kay Maria Blanca nang makita si Prinsesa Leonora. Natuklasan ng hari ang ginawang kataksilan ni Don Pedro. Pinalimi ng hari ang mga narinig at hinayaang mamili si Prinsesa Leonora na papakasalan ang sinuman kina Don Juan at Don Pedro. Sa tulong ng mahika ni Maria, nalaman niya na ang prinsipeng kanyang iniibig ay nakalimutan na talaga siya. Ang ipinangako sa kanya ni Don Juan ay parang bulang na tunaw. Habang ang kaharian ng Birbanya ay abala para sa kasal ni Don Juan at Doña Leonora, si Doña Maria ay namamanglaw at handa ng maghiganti. Intak Sir Juan, ipinapangako ko sa iyo ang bayad ka na mahal. Nahiwagang singsing, bigyan mo ako ng karosang walang kapantay ang ganda at kasuotang emperatris. Dumating na ang kanilang hinihintay. Lahat ay masaya. Walang ideya kung sino ang paparating. Naganda na si Doña Maria sa kanyang paghihiganti. Gamit ang kanyang singsing na may maika, humingi si Doña Maria ng sasakyang karosa na walang kapantay ang ganda at kasuotan na emperatris. Tunay na napakaganda. Ibinigay rin ng singsing na may maika ang iba pang gagamitin ni Doña Maria. Si Doña Maria ay gumayak na. Ang karosa at mga kabayo ang maghahatid sa kanya sa Birbanya. 12 kabataan sa kabayong nakasingkaw, tindig, ayos, laki, kulay, lahat ay nakakamangha. May kasamang mga kutsero, 6 namang bagong tao, habang sa huli nito ay may 6 na lakayo. Ikakasal na sana si Don Juan at Doña Leonora nang biglang dumating si Doña Maria. Manghang-mangha sila sa emperatris na dumating. Ninyo ang musika sa lubungin ang emperatrice na dadalo. Malay ka na, Sid. Inaanayaan ko namin yung dumalasaktanan. Magsitabi kayo, bigyan daan ang panauhin. Napakagandang nilikha. Mga Juan, kilala mo ba ang panauhin na iyan? Hindi ko alam, may kakaiba akong nararamdaman.
O mahal naman yung Imperatrice, tumuloy po kayo. Kamahalan, maaari niyo po ba akong pinutulutan? Meron akong inihandang hero para sa dalawang ikakasal. O mahal naming Emperatrice, nang ikay naming matanaw, kasalang ito'y tinigil. Ang laro pong ito ay masaya, bagay sa kasalan. Nakakamangha, napakagaling. Ngunit bakit may hawak na pamalo ang Lupita? Sagutin mo ako, narito ba si Doña Maria? Hindi ko alam. Hindi ko na kung sino ang doon na Maria yung pinagsasabi mo. Wala akong kilalang bagong prinsesa o ano man. Nakalimutan si Doña Maria Mang-Iraw. Hindi ba't ikay nangako na ang pagtataksil ang hindi magagawa? Kung hindi dahil sa kanya, siguro buhay mo'y wala na. Nang ikay utusan ng ama niyang hari, hindi ba't ang prinsesa ang tumulong sa'yo? Nang sa'yo ipatibag ang bundok na mataas, hindi ba si Maria ang nagkira? Sa magdamag na paggawa ng trigo at mabilis na pagluluto ng tinapay. Ngunit kung kinalimutan mo na talaga, mayroon ako ritong sukinang na nagpapaalala. Wala akong alam. May tinabak na mundo at nilang dagat na inaro. Ano pumalo sa akin? Ulitin ninyo ang sayaw. Ang musiko ay magtugtugan ng makaliw sa lumbay. Ang musiko ay tahimik at ang dulay italit. May papaalala pa ako sa'yo kung limot mo na talaga. Ikaw yung ang inutusan ni Don Salermo upang hulihin sa karagatan ang 12 negritong pinakawala. Ngayon, sino ang humuli, nagpasok sa prasko at sino ang nagbigay sa hari? Hindi ba't si Maria rin? Wala akong alam. May tinabak na mundo at nilang dagat na inaro. Kung ikay nakalimot na, ang aking alaala ay sariwa pa. Ang mga hiniling ng hari ng prinsesa ang gumawa, tulad ng paglipat sa bundok na ligid ng dagat tungo sa balanse. Kahilingan ay natupad kahit ang hari nagalak. Bukod pa ron, mayroon pa, yung singsing na nawala sa dagat, si Maria rin ang naghanap. Di ba wika niyong hari na may layak kung sino ang papakasalan mo? Pinamili ka sa 3 anak, ngunit paano mo kayo nalaman kung nasa magandang pala? Nagtamo ng tagumpay at ang hari na linlang. Ito'y kanino mo utang, hindi ba sa prinsesang mahal? Nang inyong iwan ang kaharian at nagtanong upang kayo mailigtas sa barisang dapat ibibigay sa inyo. Nilabanan ni Maria ang kanyang sariling ama. Alam mo na bang lahat ng iyon? Wala akong malalaman. Pagtugtog, pakinggan ang tubadyan na nagrita. Itutuloy ko ng naputol kong pagsasalaysay. Don Juan, makinig ka sana. Galit na galit ang hari sa inyo. Marami kayong dinala sa paghihirap, lalo na si Maria. Dito'y wala nang nagawa ang hari kundi ang umiyak at noon ay sinumpa si Maria. Ipinagpatuloy ninyo ang pagtakas at nanirahan sa tiit na kubo kung saan iyong iniwan si Maria upang magpakita sa iyong ama. Sinubukan tumutol ni Maria nang marinig na ito, ngunit wala siyang nagawa dahil buo na ang desisyon niya. Ay nagbigay ng paalala, huwag kang magpapaakit sa iba, at ikaw ay nagpaalam na. Ang pangako mo sandali ay bakit inabot ng ilang araw. Nang dumating ka sa palasyong ito, nakalimutan mo si Maria. Don Juan, makinig ka, parang totoo ay iyong maalala. Sa galit ng kanyang ama, si Maria ay sinumpa niya. Ikaw namang prinsipe na ipapakasal sa ibang prinsesa na si Leonora. Ngayon, naalala mo na ba? Wow, wala akong maalala. Kahit ipilit ko yung wala talaga. Inuubos mo ang aking pasensya. Yamang limot mong lahat, ikaw ngayon ay mauutas. Tinatanggal ko kung anumang sumpa ang nakabalot sa inyo. Hindi mo na ba ako maalala si Doña Maria Blanca? Walang kabuluhan ng mga pangyayari ito. Inyo magsisihan ang inyong kasalanan. Maria, ang prinsesa ang hinirang ko. Ang prinsesa ang sinisinta ko. Ikaw nga at walang iba. O mahal na Maria, ako ang may kasalanan sa iyong pagdurusa at kalumbayan. Nakalimutan ko ang bilin mo. Ang mga babae hindi ko naiwasan. Ako ay may kasalanan. Kung sa akin ay may galit ka, papatawarin mo ako, Sinta.
Pinapangako kong di na maulit sa galawang ito, mahal ko. Abang makapangyarihan, kay Maria ko ikakasal. Sandali, paano ako? Hinintay ko ito doon, mahal ko. Bibitawan mo na lang ba talaga ako? Hari makapangyarihan, ako ngayon ay pakinggan. Sana bigyan ng pagkakataon upang magsalaysay ang dahil ng kasalanan. Isinalaysay ni Leonora ang kanyang 7 taong paghihirap dahil sa kanyang paghihintay sa bunsong anak ng hari na si Don Juan. Kasama sa isinalaysay ni Leonora kung saan sila nanggaling at ng kapatid niyang si Juana, kung paano sila natagpuan ni Don Juan, kung paano sila iniligtas nito at kung paano sila nakaalis sa madilim na balon na iyon. Noong nakalabas kami sa madilim na balong iyon, saka ko lamang naalalang ako'y may singsing na naiwan. Ngunit sa katapangan ng inyong anak, iginiit niyang balikan ito. Doon na nga'y nagtaksil ang inyong dalawang anak. Pinagtulungan nila ang aking minamahal upang ito'y hindi na makabalik sa pangalaman ito. Kayong mga walang awa, kayo nang ginawa'y labis ang aking hinagpis. Dahil sa kanilang kasamaan, ang kanilang bunsong kapatid ay gawin nilang iniwan sa bayan ngayon. Hindi ko natatakot dito ang kasamaan dahil walang awa nila kami pinalagdag ni Juana papunta sa kahalian ito. Sinubukan ko lumaban, ngunit ano po ba ang aking magagawa? Isa lamang akong babaeng mahina. Kung ganun ang tuway agap itakwil. Masintabi sa inyong usapan, hindi ko ibig makialam sa paghatol ng makapangyarihang hari. Kung sa tingin niyo ang paghahatol ay makapiran, ito ay magkakaroon ng katarungan. Ngayon sana inyong pakinggan ang dinanas ko upang may paglaban ang pag-iibigan namin, Don Juan. Mahal na hari, sa inyong narinig sa bibita, ako ay may pa. Hindi ko na lang alam kung kayo ay di ko magugulat. Dahil si Don Juan tumungo sa aming kaharian ng walang kaalaman at ang aking amay ang bundok na mapatag ay naging bukid na malawak at ang di ko'y patubuhin sa loob lamang ng inyong aral. Lahat ng pagsulok ko ay nalagpasan ng inyong anak. Kaya tuloy ang aking amay, handang ipagpatay si Don Juan kahit na ito'y dabag sa karangalan. Kaya siya po ay aking pinalaban at naging suwail dahil sa lubos sa pag-ibig ko sa mahal kong si Don Juan. Sa usapin ng puso, ang hatol ay hindi niya po dapat gawing liko. Utos ng simbahan at batas ng kaharian. Ang nauna ay siya'y may karapatan sa pagpapakasal sa pag-ibig ni Don. Ngunit paano ako? Ang batas na to'y liko. Wala ka nang magagawa. May basbas na ng simbahan at kaharian si Eleonora sa pagpapakasal sa prinsipeng si Don. Hindi niya ako sisihan! Maria, itigil ang pagbuhos ng tubig. Kahit anong mangyari, ako iyon, ikay akin. Si Doña Maria po ang tunay kong minamahal. Kung tunay po si Doña Leonora, napamahal sa Marian naman si Don Pedro, nagmamahal sa kanya. Tunay po kami magkakapatid at ang mag-agawa ng babae napakapangit. Maging siya ang makasal kay Leonora ay karangalan. Si Leonora po isang bunal na narapat na mahalin. Leonora, iyong abutin ang singsing mong nasa akin. Ako'y nagpapasalamat sa iyo dahil ako'y binuhay mo rin. Arsobispo at amang mahal, sa ngalan po ng kaparuhan, kami ngayon ay kakasal ni Doña Maria ang aking mahal. Kung gayon ay si Don Pedro at Leonora ay kakasal, kasabay ninyo Don Juan at Doña Maria. Kung gayon po ang inyong kasal, wala na po akong magagawa. Manalig ka sa aking anak kita mamahalin. Hangad ko na kay ni Don Juan ang magiging reyna at reyna ng Berbanya. Hindi na po kailangan. Ibigay niyo na lang kay Don Pedro Leonora ang karangalan dahil kami ni Don Juan ay hinihintay na At tuluyan nang lumisan ang dalawa papuntang Reino de los Cristales. Ngunit pagdating nila ay kinagulat ni Maria na wala na roon ang mga magulang at kapatid niya. Mayroong nagsabi na pumanaw na raw ang mga ito. Nalungkot si Maria sa nabalitaan, ngunit masaya naman ang mga tao sa kaharian dahil nagbalik na si Doña Maria at kasama pa nito si Don Juan. Kinoronahan na ang bagong reyno at reyna ng De los Cristales. Sa kamay ng bagong hari at reyna, ang kaayusan ay namalagi sa kaharian. At yan ang pagtatapos ng Koridong Ibong Adarna.